Alright, what's up sa inyo mga kababayan? So ito mong pag-uusapan natin mga kababayan ay yung matinding masasabi nating sample ni Boss Vic Soto dun po sa mga mapaggawa ng isyo. Dahil kung matatandaan nyo kung sa sugod bahay mga kababayan, may nabanggit po yung isang tatay na nanalo na kung saan mga kababayan, kung hindi po agad na naunahan ni Boss Vic Soto, malamang sa alamang ay ginawa na po ng issue ng mga panatiko po nitong si Vice Ganda at saka ng It's Showtime. Kaya po mga kababayan, nasabi natin na talagang nasampulan po ni Boss Vic Soto yung mga mapaggawa ng issue, lalo na yung mga panatiko ng noontime show na ngayon ay nagluluksa. At dito mga kababayan, matatalakay din natin yung pagtanggap or pag-accept ng ABS-CBN at saka ng It's Showtime sa kanila pong suspension na magtitake effect na po sa mga susunod na araw mga kababayan. Kaya nga po sabi ko sa inyo, much better, mas maganda itong naging desisyon nila dahil unang-una mga kababayan, dun din naman babagsak. Pero bago po natin pag-usapan yan, ay nais ko po muna sabihin sa inyo na kung kayo po ay bago pa lamang po sa ating YouTube channel, hinihikayat ko po kayo na huwag nyo po sanang kalimutan na i-like itong live streaming natin na ito at huwag nyo na rin pong kalimutan na mag-subscribe sa ating YouTube channel. Hit nyo na rin po yung ating notification bell para lagi po kayong updated sa tuwing mag-upload po tayo or magla-live ng mga ganitong klase ng video. Magandang umaga po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo ha. At gusto ko din po kayong batiin nga pala mga kababayan ng isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi, saan man sulok ng mundo kayo naroon. Mapa sa Pilipinas man po kayo or ibang bansa, sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan at gabayan po kayo ng ating Panginoon. Mabuhay po kayo. Mabuhay po mga kababayan, mabuhay po kayong lahat. So eto mga kababayan, alam ko napanood nyo na sa ibang mga vlogger, eto mga gagawa natin ng reaction na article mga kababayan, or eto mga tatalakayin natin na article. Alam ko alam nyo na to, pero marami pa rin na nagtatanong at naghihintay ng reaction natin dito dahil unang-una, tayo yung isa sa pinaka nakaabang talaga dito. And eto yung kahapon, na kung hindi na unahan ni Boss Vic Soto, pihado mga kababayan, gagawa na naman ng issue ng mga panatiko nitong si Vice. Yung usapang patong. Ano daw? Aha, babalik ang show. Time sa November 1, hindi po, October 28. Eto mga kababayan, alam nyo ba kahapon sa sugod bahay ng EAT mga kababayan, itong sina Mayor Jose Manalo, meron silang nabunot na isang dating army na kung saan na-interview po nila. At dun nga po sa kalagitnaan ng interview, nabanggit doon ni tatay na yung kanyang asawa kaya daw po hindi lumalabas ay dahil daw po mga kababayan, laging nakahiga. Ano po? Laging nakahiga. So ngayon natanong po ni Boss Vic, ba't daw laging nakahiga? So nasagot naman ni tatay ng pabiro na naghihintay daw po ng may pumatong. So uulitin ko po mga kababayan dun sa mga gumagawa ng issue patungkol po dito. Hindi po problema mga kababayan ng host po yung nangyari po kahapon. Problema po yun nung napili po nila na nanalo. At uulitin ko din po na nagsorry po agad-agaran at nagbitaw po ng salita etong si Boss Vic. So basahin po natin etong article ng Abante Una sa Balita. Sabi po dito mga kababayan, natakot daw maireklamo ang EAT sa MTRCB. Vic, nagsorry, nagpaliwanag sa pagbibiro ng isang contestant. Yan po yung sabi po dyan. So sabi dito mga kababayan, naloko ang legit Tabercad show sa sinabi ng winner sa isang segment ng EAT na si Mang Ador na dating sundalo. Sabi po dito, ang senior citizens ay ex-army. Ang nabunot ni Vic Soto na grand daily winner mga kababayan. Sabi pa dito, habang kinakausap ito ni Jose Manalo, Wally Bayola at Zombie, ay nabanggit ng matanda na ayaw na raw lumabas ng bahay ng misis niya at gusto raw ay laging nakahiga. So ito po yung tinutukoy ko kanina. Oo, medyo garalgal nga mga kababayan kasi ang gamit natin ang lakas bunso. O sige, tinanggal ko na yung mic. Oh God, ang lakas ng audio. Okay po, naririnig. Malakas ba? Malakas, wait lang. Bawas tayo ng konti. Audio volume. Nasaan yung volume? Nakalak yung volume. Ito. Ayan, malakas pa ba? Malakas pa? Paki-comment ka po kung malakas pa yung audio natin. Wala po, namatay yung ating V8 mga kababayan eh. So yeah, paki-comment po kung malakas pa yung audio. Okay na yan, okay na. Sige po, tapusin lang natin to.
So sabi dito mga kababayan, tanggalin ko na to. So sabi dito mga kababayan, ano po, so ito yung tinutukoy ko kahapon. Yung nabanggit nga ni tatay na kaya ayaw lumabas ng kanyang asawa kasi nga naghihintay daw po na may pumatong, pero yun ay pabiro. So sabi dito, ito basahin pa natin. Ayan. Ay nabanggit na matanda na ayaw na raw lumabas ng bahay ni misis niya at gusto raw ay laging nakahiga. Nag-aalala ang host sa kwento ng winner kaya nag-follow up question si Bossing Vic. Ito daw po yung sabi, kung bakit ito nakahiga na lang. Pabirong sumagot ang lolo sa mga host na naghihintay na may pumatong. Sabi pa dito, buti na lamang at maagap ang mga host at ipinaliwanag ang naging kasagutan ng matanda. Miski ang nanalong lolo ay aminadong nagbibiro lamang siya. So eto mga kababayan mahina ng konti, lakas pa, wait lang. Ayan, nilaksan ko na. So eto mga kababayan, buti na lang napakagaling po ng mga host. At talagang inagapan po nila yung sinabi po ni tatay. Kasi sabi po ni tatay, naghihintay ng may pumatong. At buti na lang nagbigay ng paliwanag etong si Boss Vic Soto na wag nang bigyan or wag nang palamnan pa yung nabanggit po na yung si tatay. Dahil kung titingnan po natin, kung hindi po nakapagbigay agad ng paliwanag etong si Boss Vic, automatic yan mga kababayan, gagawan niya ng issue ng mga panatiko po nitong si Vice. Alam niyo naman yung mga panatiko ni Vice. Ano po yung karamihan dyan, hindi naman nila lahat. Pero yung karamihan po dyan, napakababaw po ng pangunawa. Ano po, so sabi pa dito, ito basahin pa natin. Ito wala na tayong audio na ginagamit mga kababayan. Wala na, pagpasasahin na to. Sabi po dito, ito daw. Agad namang humingi ng paumanhin si Boss Vic sa viewers. Kung ano man yung nabanggit ni Kuya kanina, ay huwag nyo nabigyan ng mali siya. Ito ay kwentong-kwento lamang or biro-biroon lang. Baka naman bigyan nyo ng ibig sabihin. Bigyan ng mali siya, wala po yun. Iyan ang pagpapakumbabang sinabi ni Vic sa National TV. Ilang minuto matapos magbiro ang lolo. May mga nagsasabi naman na inunahan ni Vic ng paliwanag, pagsusori, dahil baka ireklamo na naman sila sa MTRCB. Yun nga. So ngayon mga kababayan, ito yung sinasabi ko na talagang sinampal ng masakit na katotohanan ni Boss Vic yung mga panatiko po nitong si Vice. Ano po, dahil kung tutusin, kung hindi po ito agad-agaran na agapan, baka po ginawan agad ng issue ng mga panatiko po ni Vice etong nangyari sa segment ng Sugod Bahay kahapon, na kahit hindi naman pagkakamali ng mga host, ay gagawan po nila ng issue. Uulitin ko lamang po mga kababayan dito naman wala akong nakikitang mali kasi maraming meaning ng patong. Ano po, maraming meaning ng patong. Malay nyo, nagpapautang pala yung nanay na nakahiga. Malay nyo, nagpapautang pala, tapos may pumupunta doon, nangungutang, tapos sinasabi, napatungan na lang. Marami pong meaning ng patong mga kababayan. Unlike naman doon sa ginawa ni Vice Ganda at ni Ayo na icing incident na talagang aktual nilang ginawa yun. So ito naman mga kababayan, eto naman sa nangyari kahapon sa Sugod Bahay, hindi naman po host yung nagbitaw ng salita kung hindi yung nanalo na legit number cards. So ibig sabihin wala po sa host yung problema. Tsaka inamin din naman ni Tatay Ador, ni Lolo Ador, na nagbibiro lamang po siya. So wala po yun. Huwag niyo pong bigyan ng meaning yun nangyari po kahapon. Mga kababayan, magaling po yung maliwanag po tayo. So anyway, sabi dito ni Malditang Inday, Ouch, kakarampot na utak lang talaga. Parang nose yun. Alam niyo ba kahapon habang nagbabasa ako ng mga comment, dito po sa Abante, sinasabi ng iba, kahit naman kayo gumawa ng kalokohan, hawak nyo naman ng MTRCB. Uulitin ko lamang po mga kababayan, kung ikaw kakarampot yung utak mo, kakarampot yung pangunawa at pangintindi mo, ganyan talaga yung papasok sa isipan mo. Kasi nga, gusto mo na makahanap ng mali sa iba. Pero kung ikaw malawak yung pangunawa mo, hindi mo napapansinin yung ganyang bagay. Kasi alam mo naman na yung nanalo, yung tao na hindi naman host mga kababayan, yung mismong pinagmula ng birong yon, at aminado naman yung taong nagbitaw ng salita na siya lamang po ay nagbibiro. Mga kababayan, unlike nung kina-Kim Chiu na talagang habang nagsasalita, habang nagbibitaw ng paliwanag mga kababayan, talagang pagkabanggit nung pek short, talagang dire-diretso. Wala man lang pasori na katulad ng sinabi nitong sina Boss Vic. Anyway mga kababayan, kayo, ano po ang masasabi niyo po dito sa mga tinalakay po nating issue mga kababayan? Maaaring i-comment nyo na lamang po sa ating comment section kung ano po ang opinion po ninyo dito. Pero para sa akin, kung talagang may utak
yung ibang mga panatiko ni Vice, hindi na nila ikukonekta pa sa MTRCB etong nangyaring insidente kahapon, which is hindi naman natin masasabing insidente, etong nangyari kahapon sa Sugod Bahay.